Pareho kayo na ina-identify nyo na siya mismo yung kaharap ninyo? Sige, miss. Pareho kayo na ina-identify nyo na siya mismo yung kaharap ninyo na sinasabi And sabi ni Annalyn, loud and clear, boss. Thank you very much. Ayan ha. Okay, panoorin natin. sabing ang may-ari ng bahay, si Speaker Romualdez, at kailangang umalis na kayo? Kindly answer, use the microphone. Tama po. Sige, miss. Pareho kayo na ina-identify nyo na siya mismo yung kaharap ninyo na sinasabing ang may-ari ng bahay, si Speaker Romualdez, at kailangang umalis na kayo? Kindly answer, use the microphone. Tama po yun. Tama po, sir. So maski ngayon, sa susunod na panahon, sa ibang pagkakataon, ganyan pa rin ang inyong magiging statement. Correct, Your Honor. O ngayon, Curly, it's your turn. Your Honor, okay lang po ba tanggalin nila yung face mask nila? Kasi sa totoo lang po, talagang hindi ko sila naaalala kahit sa panaginip ko na naginip ako ng It's not for you bangungot. to identify them, it's for them. Ano rin po si Diskaya eh, si Curly, no? Pasaway rin talaga eh. Ano mong siga eh. Hindi sumasagot ng maayos eh. To identify you. No? Your Honor, wala po kasi ang maalalang transaction at saka That's your nakapas. option to deny. What we're establishing here is the fact that there are two witnesses present here under oath na sinasabing nagpunta ka doon at nine-name drop mo, totoo man o hindi, si Speaker Romualdez na siya nagmamay-ari, bagong may-ari noong number 30 Tamarin Street sa South Forbes. Yun lang naman eh. It's not for you to be able to, hindi naman ikaw ang witness against them eh. I don't know if I'm correct. Secretary Bida, kindly help me out, or Dong, PG Dong. Tama ba yon? Wala siyang karapatan na i-identify yung Ang problema lang po dito, no? Kasi, ang problema lang po dyan, eh, kasi yung dalawang babae, di ba, kasi di mo makilala, eh, wala rin silang pinapakita na pruweba na si Martin Romualdez yung may-ari, di ba? Tapos, wala rin silang pinapakita. Kasi pwede mo naman siguro, pwede nilang isamon yung South Forbes, di ba? Kung pumunta talaga doon sila Diskaya, di ba? Yan yung mga pwedeng gawin eh, di ba? Pero hanggang ganyan lang, nagtuturo lang, one-sided lang eh, parang naging one-sided masyado eh. Kaya natin. turo sa kanya? Opo. Ang right to confrontation ho kasi, kung yun ho ang iniisip ni Mr. Diskaya, will come at the appropriate time. But for purposes of identification, ang kakailanganin lang po ay yung taong mag-identify dun sa taong kikilalanin. Thank you, PG Dong. Sige, say your piece. Your Honor, gusto ko po sanang ma-identify po muna yung dalawang nagtuturo sa akin kasi kahit may minsan po, hindi pa po ako nakakapasok sa South Forbes Park. Hindi ko pa nga alam kung anong mga uri ng mga bahay meron doon. So, malabong-malabo po talaga at wala po akong inuutusan na kahit sinong broker kasi takot po akong bumili sa mga lugar na yun. Ang kaya ko lang bilhin po ng mga lupa sa lugar lang po ng mga Pasig na hindi ganun kamahal ang presyo ng lupa. Ayun oh, 'di ba so sobrang walang alam si Curly Diskaya. Kasi ang sinasabing encounter daw na ito, na nakita sila ng dalawang witness. Nung nakita po ng dalawang witness si Curly Diskaya, contractor di umano si Curly Diskaya dun sa pinapaalis ng dalawa na nandun sa property ng boss daw nila, di umano. Ngayon, nagpa-extend pa, di umano. No, January 31, naging February 3, kasi nga sobrang daming gamit, di nila maalis yung mga gamit. Nagpatulong pa sila. Tapos may dumating daw na contractor. Ang contractor di umano, si Curly Diskaya.
Pero nakita nyo, parang kwela pa yung pagsasalita ni Curly Discaya. Parang, alam mo yun, kung tutuusin, kung pinayo, ano ba to? Pinayo ba to ni Marcoleta? Di ba? Kung si Marcoleta ang nag-utos dito sa dalawang ito, di ba? Kung, di ba, pwedeng sabihin ni Curly Discaya, opo, kilala ko yan, di ba? Para, di ba, di ba mga kababayan, kung isipin natin, ang main goal naman talaga ng mga side ng Duterte, ipin down itong si Martin Romualdez. Oh. Kung matagal nang may ganitong issue, edi mismong si Curly Discaya na magkukwento niyan eh. At panoorin pa natin yung reaction ni Curly Discaya. Parang nagulat siya eh, di ba? Ano? Doon sa taong kikilalanin. Thank you, PG Dong. Sige, say your piece. Your Honor, gusto ko po sanang ma-identify po muna yung dalawang nagtuturo sa akin kasi kahit ni minsan po, hindi pa po ako nakakapasok sa South Forbes Park. Hindi ko pa nga alam kung ano mga uri ng mga bahay meron doon. So, malabong-malabo po talaga at wala po akong inuutusan na kahit sinong broker kasi takot po akong bumili sa mga lugar na yun. Ang kaya ko lang bilhin po ng mga lupa sa lugar lang po ng mga Pasig na hindi ganun kamahal ang... Kaya niya sigurong ano, no? Minsan ganun eh. Minsan sobrang dami mong sinasabi. Hindi naman kailangan. Pero yun nga, no? Kung alam niya yung kwento na siya ay contractor dun sa location na yun, at ang kailangan lang malaman kung kakilala niya si Martin Romualdez, yun yung idedepensahan niya, no? Kaso mukhang pati yung kwento hindi niya alam eh, di ba? Pwede niyang agad sabihin eh, ay sorry po, never po talaga ako naging contractor ni Martin Romualdez eh. Parang kitang-kita mo kasi maaalala niyo po guys, itong si Curly Discaya, hindi naman po yan nakasubaybay sa social media. No, nakakulong lang po yan sa Senate. 'Di ba? Kaya kung kanwari, ngayon lang niya nakita talaga yan, tapos binanggit yung kung bakit ini-identify siya. Talagang yung reaction niya, mukhang totoo, no? Saka iisipin nyo guys, nakakulong po kasi yan, si Curly Discaya. Kung merong gustong magpa-script dyan, baka mahalata. Diba? Kung merong mag-orligotesa dyan, pinasahan yan, tapos script reading sila, o nag-practice, malalaman. Diba? Practicein mo to, sabihin mo, oo. Kaya, mas mabuti nang wala siguro siyang alam kung sino man ang nagpadala na itong dalawang witness kay Senator Panfilo Lacson. Pwede sigurong ibang contractor talaga, no? Kamukha lang ni Curly Discaya. Pero yun nga, halatang totoo. Mukhang this time nagsasabi ng totoo si Curly Discaya. Pansinin nyo. Kasi pag defensive siya, iba yung itsura niya pag defensive siya eh. Seryoso siya, tapos siya. Ito, para siyang nagpapatawa na di ba? Tingnan natin. Presyo ng lupa. Hindi ko naman sasabing bumili ka eh. Hindi naman yan sinasabi, ikaw ang bumili. Anyway, that's it, Ang sabi, Mr. Chairman, contractor daw. Ikaw daw ang contractor. Yun ang sabi. Hindi sinabing ikaw ang bibili. Your Honor, hindi pa po kami nakakapasok sa South Forbes Park. Settled na yan. Isang beses. Opo. They pointed to you, they identified you, and you are denying. Period. Mr. Chair, follow-up question. Yes, Senator Risa.
Salamat, Mr. Chair. Miss, yung mas malayo sa akin, may nabanggit kayong law firm na kasama nung pagpapaalis sa inyo at pagpasok ng bagong may-ari. Aling law firm po iyon for the record? Let me just check po my email, Your Honor. Tapos pakisabi na lang sa aming komite through the chair para lang mabuo namin yung sinasabi. For that niyo. matter, kung alam nyo rin, ang Yan ang maganda kung may law firm. Kasi pwede tayo makarinig sa law firm ngayon kung they can categorically deny or confirm na mayroong ganong transaksyon, di ba? Yan, alamin po natin. sinasabing si Speaker, pero si Speaker ba ang nasa deed of absolute sale? Kung hindi, sino? Kung alam ninyo. It's Golden Peasant po. Golden Peasant Holding Corporation, di ba? That is. Na ang major stockholder, isa nangangalang Paras. Hindi ko lang po sigurado. Yes. But for the law firm, it's Ocampo Manalo Valdez Lim. Sige, Miss. So, sobrang no? Sobrang malabo. Hindi sa pinagtatanggol natin si Speaker Martin Romualdez, pero mapapansin mo na kung ito yung connection, 'di ba? Sobrang malabo naman, 'di ba? Sobrang malabo. Connection pa lang po 'to, hindi po to ibig sabihin corrupt, no. Kung sino man yung involved dito, hindi pa po tayo pumupunta dun sa usapin na corrupt ba o hindi yung bumili ng property. Pero nakita nyo naman, hindi pala pangalan ni former Speaker Martin Romualdez yung bumili. Ang bumili, isang korporasyon na nagngangalang Golden Peasant.